Siawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa pamamagitan po ng Mahal na Birheng Maria, tayong lahat ay dudulog sa Diyos upang hilingin na nawa tayo ay makatupad sa mga pangako na ating palaging nire-renew tuwing Easter, at hindi lamang tuwing Easter, tuwing mga mahalagang kapistahan, yung pangako natin noong tayo ay binyagan. Kasabay ng ating hiling na iyan, tayo rin ay lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina upang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa, ang lahat na nanghihina ang pananampalataya, kasama ng inyong mga personal na panalangin, ng mga panalangin na nagpamisa ngayong oras na ito, at panalangin at petisyon ng lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos sa paglabag natin sa Kanyang mga utos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasampo sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya ay namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Nung unay gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niyang akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay binibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At pinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanig sa inyo sa pamamagitan ko. Makikipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyan lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging kong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga, kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po na. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong panunumpang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa.
Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapupuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita mula sa aklat ni San Mateo ngayong umagang ito ay napaka-straightforward. Sinasabi nito na kung tayo ay makikipagrelasyon sa Diyos, huwag tayong paasa. Marami kasi sa atin ang paasa. Anong ibig sabihin nito in the context of our relationship with God? Kapag tayo ay nag-promise sa Diyos, kapag tayo ay nagsabi sa Diyos na tayo ay magbabagong buhay, na nangyari naman sa pamamagitan ng binyag, na kalimitan ay binabaliwala natin, gawin natin yon. Hindi lamang sa salita, kundi sa ating ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng oo kung oo at hindi kung hindi. Hindi yung paligoy-ligoy tayo, Lord, promise, hindi na ako magkakasala. Pero the following day, o hindi na ako magagalit, o hindi na ako mag-iisip ng masama, o hindi na ako mag-iisip ng mahalay sa aking kapwa, o hindi na ako magnanakaw, at kung ano-ano pang mga kasalanan. At pagkatapos, the following day, balik na naman tayo sa dati nating ginagawa. Hindi yon makatotohanan. Hindi yon sincere. Hindi yon pagtupad ng ating pangako. At hindi yung ganong disposisyon ang kalugod-lugod sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, bilang mga binyagan, magsikap tayo na tupdin yung ating ipinangako sa Kanya nung tayo'y binyagan. Alam naman ng Diyos na hindi tayo perpekto. Alam ng Diyos na tayo ay mahina. Alam ng Diyos na pwede tayong bumagsak sa ating kahinaan. At naintindihan niya yan. Ang gusto lamang niya ay magsikap tayo na lumaban sa ating kahinaan. Ang gusto lamang niya ay siya ang maging lakas natin sa ating mga kakulangan at kahinaan. Kung minsan, sana nga ay hindi malimit, hindi na kailangan tayong tuksuhin ng demonyo. Tayo na mismo ang nag-i-invite sa demonyo para tayo magkasala. Bakit kanyo? Hindi tayo umiiwas sa mga okasyon ng kasalanan. Halimbawa, nangako tayo sa Diyos, Lord, hindi na ako mag-iisip ng mahalay sa aking kapwa. Pero sa halip na iwasan nito, ang ginagawa natin, lalo pa nating hinahamon ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-expose sa mga malalaswang panoorin na nakikita natin sa YouTube, sa FB page, at sa iba-iba pang mga social or internet website. Ay hindi natin kakayanin na labanan nito kung tayo mismo
ang nag-aanyaya para tayo ay magkasala. Sinabi natin na hindi na tayo magagalit at magmumura. Pero palagi namang binabalikan natin sa ating isip at inuulit-ulit yung sitwasyon kung saan tayo ay nagalit. At tapos na yung pangyayaring yon, palagi nating nire-recreate ang senaryo na yon sa ating isip at sa ating puso. Ay natural, babalik at babalik ang ating galit kapag ginawa natin ang ganoon. 10 taon na ang nakalipas, hindi pa makalimot sa galit, hindi pa makalimot sa ginawang pagkakamali ng inyong asawa, ng inyong anak o ng inyong kaibigan, sa panluloko at pagsisinungaling na kanilang ginawa. Bakit? You continue to recreate situations na nagpapa-exacerbate o nag-e-exaggerate ng inyong emotion, angry emotion. Pero nangako kayo sa Diyos na hindi na magagalit, na hindi na magkakasala. Kanina lang sa simula ng ating banal na misa, inamin natin na tayo ay nagkasala at humingi ng tawad sa Diyos. Yun ay isang pangako. Pero kung pagkatapos nun, i-expose muli natin ang ating sarili sa okasyon ng kasalanan, we are not becoming true to our pangako sa Diyos. Oo kung oo, hindi kung hindi. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Pag sinabi nating lalayuan natin ang kasalanan, gawin natin, tupdin natin. At bahala na ang Diyos sa ating pagsusumikap at sa ating pagnanais na makalayo sa kasalanan para palakasin tayo. At huwag na nating dagdagan ang okasyon kung saan yung ginagawa natin ay mas lalong magiging daan para tayo ay magkasala. Nawa, yung pangako natin nung tayo ay binyagan na lalayuan ang kasalanan ay maging totoo sa ating pakikipagkapwa at pakikipagrelasyon sa Diyos. Oo kung oo, hindi kung hindi. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita ang araw ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at niyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen
at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pindakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po na sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Susunod po pagkatapos ng banal na misa ang panalangin sa umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan,
katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan ng kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo at ipahayag niyang paggaling at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Susunod po sa ilang sandali ang panalangin sa umaga. Inaanyayahan po kayong lahat na makiisa. Maraming salamat po. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay 14 ng Hunyo, araw ng Sabado, sa ikasampung linggo ng karaniwang panahon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At papurihan ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan.
Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabay at pinatay siya. Siya ay tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag. Panginoon, at ang gabi makakatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang katastasan. Pag-ibig niya'y wagas, di dapat ihayag, kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y pahayag sa saliw ng alpa tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip ni mauunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may pumunlad. Iyong sasapitin nila at hahantungan ay pagkapahama. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Nababatid naming lilipunin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaguhoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago, nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito ay patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag. Panginoon, ang gabi makakatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan.
Kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Dinggin mo ako, o langit, pakinggan mo ako, o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan, nagpapasariwa sa damot, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin, at ang inyong tutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa, matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarung at matuwid. Sila'y nagpakasama, dahil dito, di na sila marapat tawaging anak, isang lahing tampalasan at balakyot. Yan pa ba ang igaganti nyo sa Panginoon? Kayong mga haling at mga walang isip, di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyo isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong niyo sa inyong mga ama at ilalahat sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang, lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuro ang lumipad. Sinubaybayan mula sa itaas, minsay sinasalo ng makapangyarihang pakpak. Tulad ng ginawa ng agila sa kanyang mga anak, tanging ang Panginoon ang pumatnubay at wala ng ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahanga-hanga ang inyong ngalan, Panginoon sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang inyong lunining, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata, na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lunining at kadakilaan. Pamamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong kailan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyong ang mga umusik sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makikilala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magpamataas, kundi makasama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y manapakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makasama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikay purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ikaw ay papurihat awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. At ikaw ay purit awitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikaw ay purit awitan.
Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias, magsitayo po ang lahat. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una. Noong una, na iniligtas niya tayo sa ating mga kaway, at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang, at aalarin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaway, upang walang takot na makasamba sa kanya, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daranan at ituro sa kanyang bayarang landas ng kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo sa tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Ipagdiwang natin ang kabutihan at karunungan ni Kristo. Siya ang nag-aalay ng pag-ibig at pangunawa sa lahat ng tao, lalo na sa mga nagdurusa. Dumalangin tayo sa Kanya. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sa umagang ito ay naalaala namin ang iyong pagkabuhay at inaasam ang biyaheng dulot ng kaloob mong kaligtasan. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Tularang kami maging saksi mo, Panginoon, sa araw na ito, at makapag-alay ng kaaya-ayang handog sa Ama sa pamamagitan mo. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Bigyan kami ng paningin na makita ang iyong larawan sa lahat, at sa pamamagitan nila ay napaglingkuran ka ng tapat. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Panginoong Hesus, Ikaw ang tunay na puno ng ubas, at kami ang mga sanga. Pahintulutan mo kaming manatili sa iyo upang mamunga ng sagana, at makapagbigay papuri sa Ama. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahiling at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Padre Pio. Atin pong sama-samang dasalin ang panalangin tinuro na ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, pinupuri ka namin ng aming mga labi, ng aming puso at ng buong aming buhay. Ikaw ang may bigay ng aming pag-iral. Ang lahat ng sa amin ay sa iyo namin iniaalay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa inyong mga nakiisa sa ating panalangin pang umaga. Ang sunod po nating misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat pong muli.